dito ka lang muna sa mga lola mo, ha? Iiwan niyo rin po ba ako gaya ni nanay? Anak, kailangan magtrabaho ni tatay para sa kinabukasan mo. Paano na po ako? Sama na lang po ako, tay. Kung pwede lang anak, ayoko rin na magkalayo tayo. Pero babalik naman ako agad. Tsaka nandiyan naman ang lolo at lola mo. Habang wala ako, sila muna mag-aalaga sa'yo. Okay? Mag-iingat ka lagi anak ha. Maging masunurin at mabait ka. Aalis na si tatay. Opo. Nay, tay, kayo na pong bahala kay Eden ha. Nang mga panahon na yon, ay hindi ko alam kung saan ang tungo ni tatay. Basta ang natatandaan ko lang, trabaho ang dahilan kaya siya umalis. Wala pa rin akong tigil sa kakaiyak habang hawak ako ng lola ko at sinusundan namin ng tingin si tatay na palabas ng bakuran. Matapos niyang sumakay ng tricycle, ngumiti pa siya sa akin at kumaway. Dito tayo. Pare, sigurado ka ba na tama itong pinupuntahan natin? Oo, sigurado ako. 3 beses ko pa nga kinumpirma yung address. Maliit lang tong baryo sa Ligan. Mahanap natin agad si Kumare. Pero Bocha, kinikilabutan ako eh. Hindi mo man naririnig yun? Parang may umaangil sa paligid eh. Marami kasing mababangis na hayop dito sa gabi. Kaya kailangan natin magmadali. Boses ng babae yun ah. Saan galing yun? Neil, pare, ano nangyayari sa'yo? Maligayang pagdating dito sa bayan namin, pare. Tamang-tama ang pagdating mo. Dahil kailangan mas dumami, pare. Wag! Pasado 3:00 ng hapon, habang nakahiga ako sa kwarto naming mag-asawa, narinig ko siya na nakikinig sa isa sa mga kwentong tampok sa inyong channel. Binalik ako ng mga sandaling yun sa nakaraan. Ang yugto sa buhay ko na kahit sa panaginip ay hindi ko akalain na mangyayari sa akin. Sabi ng asawa ko, bakit hindi ko daw isulat at ipadala sa inyo ang naging karanasan ko tungkol sa aswang. Ilang taon na ang nakakalipas. Tumanggi ako noong una, pero natagpuan ko na lang ang sarili ko kalaunan na inumpisahan ang sulat na ito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, itago niyo na lang ako sa pangalan na Eden. Ngayon ay 38 years old. Isa po akong nurse at nagtatrabaho sa isang malaki at pribadong ospital dito sa Maynila. Ayos naman ang trabaho ko sa kabila ng madalas ay toxic dahil sa dami ng pasyente. Kumbaga nasanay na rin. Mga nasa bandang 30 anyos ako noon nang isang job offer ang dumating sa akin. Doble ang bayad, bukod pa sa mga benefits at libre pa ang bahay at food allowance. Ang catch? Madedestino ako sa isang ospital sa liblib na bayan sa Mindanao. Tatanggihan ko na dapat yon hanggang sa magkaroon kami ng malaking problema ng boyfriend ko na si Tommy. Kaya nagdesisyon ako na tanggapin ang trabaho. Wala akong kamalay-malay na babaguhin ito ang pananaw ko sa buhay at mas pagtitibayin ang pananampalataya ko sa Diyos. Paalala, dahil sa maselang paksa, minabuti kong ibahin ang pangalan ng mga tao at lugar ng kwentong ito upang mabigyan ng proteksyon at privacy ang kanilang totoong katauhan. Baryo Saligan? Ito na nga yun. Eden! Uy, Steve!
Kumusta? Long time no see, ha? Oo nga eh. Halika, dito tayo. Pinasundukan head nurse sa akin. Salamat. Grabe ang layo dito. Ang akala ko maliligaw na ako. Oo, yun lang ang downside dito. Malayo sa kabihasnan. Habang naglalakad kami, ay dinala niya ang maleta ko hanggang sa may napansin ako. Lahat ng tao sa baryo na yon ay sinusundan ako ng tingin na parang ngayon lang sila nakakita ng tao. Lalo na ang mga lalaki na malagkit na ang tingin sa akin. Nakaramdam ako ng kilabot, Madam Venus. Napansin ko rin na ang mga bahay at establishmento doon ay may mga nakasabit na bawang o kung ano-ano pa sa mga pinto at bintana. Steve, bakit ganyan sila tumingin sa akin? Lalo yung mga lalaki para akong hinuhubaran. Ganyan din ako nung bagong dating. Pero ang sabi nila sa akin, basta huwag ka daw sila tignan sa mata. Diretso lang. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa ospital. Hindi kalakihan, pero maayos naman ang pasilidad at 3 palapag yun. Gaya ng mga bahay sa baryo na yon, maging doon sa ospital ay may mga nakasabit na bawang at talisman o yung kulay dilaw na papel na may nakasulat na Chinese characters sa pulang tinta. Samantala, pinakilala ako ni Steve sa ibang nurses doon at karamihan sa kanila, mga babae. Kung may lalaki man, iilan lang. Matapos akong i-briefing ng head nurse at ibigay ang schedule ko, sinamahan ako ni Steve sa isang maliit na apartment kung saan ako tutuloy. Ito naman yung apartment mo. Usually may kasama ka dito dapat. Kaya lang, mas gusto ng ibang nurse sa dorm sa loob ng ospital. Bakit ayaw nila dito? Basta, ito lang ang mahigpit kong ibibilin sa'yo. Pinagbabawal ng namumuno sa baryo na ito ang paglabas ng mga kababaihan sa gabi. Lalo na pagpatak ng 6:00. Kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas. Bakit naman? Iba ang lugar na to, Eden. Delikado dito. Hindi ligtas ang lahat, lalo na sa mga babae. Paanong delikado? Kung ganun pala, bakit pa sila nag-hire ng mga health workers? Kawawa naman din kasi yung mga pasyente kapag pinabayaan. Ito lang ang malapit na ospital dito. Basta, makinig ka na lang sa akin. Nakita ko ang takot at pag-aalala sa mga mata ni Steve, Madam Venus. Hindi ko pa maintindihan yon noong una. Hindi ako nag-abala na mag-usisa pa. Hindi ko nga sineryoso ang sinabi niya dahil ang tanging alam ko sa mga sandaling yon, naroon ako para magtrabaho at makalimot. Bahay, ospital, trabaho, tulog lang ang magiging routine ko. Kaya kung anuman ang nangyayari sa lugar na yon, wala na akong pakialam. Una na ako. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka. Oo, thank you, Steve. Matapos kong kumain ng tanghalian, ay nagpahinga lang ako. Tapos ay nag-ayos na ng mga damit ko sa kwarto. Hindi ko na kailangang bumili pa ng kama, maging ang iba pang gamit sa bahay dahil semi-furnished na ang up and down apartment na yon. Pagbaba ko sa sala, natigilan ako nang biglang mag-ring ang phone ko at makita kung sino ang tumatawag. Napaupo ako sa sofa at hinayaan lang yung mag-ring. Hindi ko alam kung sasagutin ko yon o hahayaan ko lang hanggang sa magsawa siya. 1 buwan na mula nang huli kaming magkausap at aaminin ko, miss na miss ko na si Tommy. Hello? Babe, thank God you answered my call. Oh, anong kailangan mo? Babe, ayusin natin to. Look, ayoko ng gulo. Ayokong dumating na naman sa punto na puntahan ako ng stepmom mo at insultuhin ako at alukin ako ng pera para lang layuan ka. I'm sorry sa lahat ng ginawa niya. Hindi ko alam lahat yon kahit si Dad. Tsaka yung engagement ko kay Cherry na sinabi niya, it was all lie. Tommy, please. Gusto ko ng matahimik.
I cut them off. Pinutol ko na lahat ng ugnayan ko kay Dad at sa pamilya niya. Umalis na ako sa bahay. Mula ngayon, wala nang manggugulo sa atin. Tama na, Tommy. Tigilan mo na ako. Habang nag-aayos naman ako doon sa sala at naglilinis, bahagya akong napakunot noo nang mapansin na maging doon sa apartment ay may mga nakasabit na bawang at talisman. Lumapit ako sa bintana at tinitigan ko yon. Medyo sumimangot ako nang maamoy ko ang bawang. Hinawakan ko yon at akmang hihilahin ng... Hindi ko yan aalisin kung ako sa'yo. Ay! Manang naman. Ay, aatakihin ako sa puso sa'yo eh. Huwag mong alisin yung mga nakasabit dyan dahil yan ang magsisilbing protection mo. Para saan mo ba to? Pansin ko rin pati ibang bahay. Pati nga sa ospital meron ito eh. Pantaboy sa mga kampo ni Satanas. Po? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Huwag ka na maraming tanong pa. Kung gusto mo pang mabuhay, sundin mo ang sinasabi ko. Sige po. Salamat sa paalala. Hindi ka nga dapat narito eh. Kung ako sa'yo, habang may oras ka pa at maliwanag pa, umalis ka na dito. Hindi po pwede eh. May kontrata po ako. Nurse po ako. Diyan lang ako sa ospital sa malapit magtatrabaho. Isang babala pa. Huwag na huwag kang tatanggap ng kahit anong pagkain o inumin mula kahit kanino sa baryo na ito. Lalo na sa mga lalaki. Dahil baka magising ka na lang na nakahain ka na sa mesa nila. Sandali ho nang. Hindi ko ho maintindihan eh. Malalaman mo rin mamaya. Narito naman ako eh at aalalayan kita. Salamat po. Kinagabihan. Dahil umaga ang unang duty ko kinabukasan, 8:00 pa lang ay patapos na akong maghugas ng pinagkainan ko. Sarado na rin ang mga bintana at ang pinto ko. Matapos yon ay naligo ako at nagpatuyo ng buhok bago tuluyang nahiga sa kama. Ilang sandali pa, muling nagring ang phone ko. Muli ay si Tommy na naman ang tumatawag. Bakit na naman? Wala. Namimiss lang kita. Nandito lang ako sa condo natin. Kinuha ko na lahat ng gamit ko sa bahay namin. Sinoli ko na rin pati mga credit card ni Dad. Ang naiwan na lang sa akin, yung mga iniwan ni Mami bago siya nawala. Tommy, tapos na tayo. Hindi ka na dapat nandyan. Tapos? Hindi tayo natapos. Hindi tayo naghiwalay. Kung na nga lang to, basta na lang nawala eh. Saka bakit ba ang kulit mo? Bakit ka tawag ng tawag? Bakit mo naman sinasagot? Babe, kilala kita. We've been dating for 10 years. Alam ko namimiss mo rin ako. Ay, ayoko lang ng komplikadong buhay kaya ako lumayo. Kaya nga lumayo na rin ako sa kanila, di ba? Sige na, saka na lang tayo mag-usap. Matutulog na ako eh. Maaga pa ang duty ko bukas. Fine, magpahinga ka na. Good night, baby. Love you. I really still love you. I love you too. Good night. Muli akong bumuntong hininga ng malalim, saka tumitig sa kisame. 20 anyos ako nang maging boyfriend ko si Tommy. Nagsimula kami sa pagiging magkaibigan. Nakilala ko siya noong first day ng klase noong college kami. Gaya ko, ay nurse din siya. Agad kaming nagkasundo hanggang sa manligaw siya at naging kami. Mula siya sa mayamang pamilya. Wala namang problema noon sa parents niya, lalo na noong buhay pa ang mommy niya. But 7 years ago, namatay ang mommy niya sa sakit na breast cancer. After 4 years, nag-asawa ulit ang daddy niya. Doon na kami nagkaroon ng problema dahil pati relasyon namin ay pinakikialaman ng stepmom niya. Hindi siya boto sa akin dahil hindi ako mayaman. Noong una ay hindi naman siya pinapansin ni Tommy. Hanggang sa umabot kami sa punto na sumugod siya sa ospital kung saan ako nagtatrabaho
at inalipusta ako. Ang mga nangyayari sa teleserye at naging biruan ngayong panahon na ito sa social media na inalok ng pera para layuan ang anak nila, ginawa yun sa akin ng stepmom niya. 15 million kapalit ng pakikipaghiwalay ko para lang ipakasal siya sa babaeng gusto niyang ireto kay Tommy. Hindi ko kinuha ang pera, pero lumayo ako sa kanya at hindi na nagpakita. Naputol ang pag-iisip ko nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Tommy. I will not give up on you. Marami na tayong pinagdaanan na magkasama. Hindi ito magpapaguho sa 10 taong relasyon natin na pinaghirapan natin buuin. Mahal na mahal pa rin kita, Eden. Hintayin mo ako, ha? Kukunin kita kahit nasaan ka pang sulok ng Pilipinas. Miss na rin kita, babe. Sana nga nandito ka kasama ko ngayon. Ang lungkot na nararamdaman ko ay napawi kahit papano nang mabasa ko ang mensahe niya. Sasagot na sana ako nang makuha ng mga ingay sa labas ang atensyon ko. Lalo na nang may marinig akong malakas na sigaw ng isang babae. Kasunod ng parang tunog ng zombie na napapanood ko sa mga pelikula sa sine. Napilitan akong bumangon at sumilip sa bintana. Ano yun? Nagkakagulo ba sa labas? Oh my God! Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang hindi bababa sa 5 lalaki ang nakatayo sa harap ng apartment ko. Pero hindi lang yon ang labis na ikinagulat ko. Dahil mula doon sa kwarto ko sa 2nd floor, kitang-kita ko ang ibang anyo ng mga ito. Nakakatakot, mga mukhang demonyo. Nanlilisik ang mga mata nila at may mga matatalas na pangil. Ang kuko nila sa kamay ay mahaba at matulis. Natakpan ko ang bibig ko nang makita na may bitbit ang mga ito na babae at parang mga hyenas na biglang sinugod ang babae at kinain ang laman nito hanggang laman loob. Diyos ko! Anong klaseng lugar to? Lumabas ka dyan, miss. Nalulungkot kami at gusto ka namin kalaro. Hindi ko alam kung anong klaseng demonyo kayo pero lumayas kayo! Bigla kong naisarado ang bintana at lumayo doon. Nang mula sa bubong ay biglang lumitaw sa harap ko ang kung anong nilalang na ito. Nakasabit ito sa bubong ng pabaliktad. Kinilabutan ako nang makita ng harapan ang kanyang muka. Para akong nakaharap sa demonyo na may katawan ng tao. Hindi ko nga masabi na tao sila dahil sa nakita kong ginawa nila. Hanggang sa natakpan ko ang tenga ko nang marinig ang nakakakilabot na sabay-sabay na angil ng mga ito. Lord help me, please! Alam ko na gusto nila akong pasukin pero hindi nila magawa dahil sa mga nakasabit na bawang at iba pang pangontra. Doon ko lang naintindihan kung para saan ang mga nakasabit na yon. Mabuti na lang at nakinig ako sa matandang babae. Kung hindi ay baka napasok na ako doon at natulad ako sa unang babaeng pinatay nila. Hanggang sa naalala ko ang worship songs na lagi kong pinapatugtog sa tuwing stressed ako at magulo ang isip ko. Agad kong kinuha ang phone ko at nagpatugtog. Pagkatapos ay kinonekta ko pa ito sa Bluetooth speaker na dala ko at nilagay yon sa full volume. Habang nangyayari yon, ay lumuhod ako at nagdasal. Wala akong alam na panlaban sa mga gaya nila. Basta ang tanging naisip kong kapitan sa mga sandaling yon ay ang Panginoon. Lord, alam kong mas makapangyarihan ka sa kanila. Iligtas mo po ako. Nakikiusap po ako. Lumabas ka na dyan, babae. Labas! The Lord is my shepherd. I shall not be in want.
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. I will fear no evil, for you are with me. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, ay narinig ko na lang ang mga yabag na tumatakbo palayo. Nanghihina pa rin ang mga tuhod ko na lumapit sa bintana at sumilip sa gilid ng kurtina. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Nang sa wakas, ay makita ko na wala na ang mga ito sa harap ng apartment. Thank you, Lord. Thank you po. Hindi ko alam kung paano ko naitawid ang unang gabi ko doon sa Baryo Saligan matapos ang mga nangyari. Naalala ko na ang tawag sa kanila, aswang. Ang salitang laman lang ng kwento ng lola ko na panakot sa akin kapag ayokong matulog ng maaga. Isang salita na laman lang ng mga kwento sa libro o pelikula. Kahit sa hinagap, ay hindi ko inakala na totoo sila. Dahil doon ay maraming naiwan na tanong sa isip ko. Pero sa halip na magpaapekto sa nangyari, mas pinairal ko pa rin ang pagiging profesional ko. Trabaho muna bago ang sarili kong kapakanan. Nurse Eden, kamusta? Kaya pala laging short ng female nurse dito sa ospital na to. Dahil sa mga aswang? Alam mo na, Aba, ikaw ba naman ang paligiran ng higit 5 aswang eh? Paano kung hindi malalaman? karamihan ng mga babaeng nurse na nagtatrabaho dito noon, pinatay ng mga aswang. Kaya nga pinagbabawal sa mga babae ang lumabas pagsapit ng 6:00 ng gabi o basta kapag kumagat na ang dilim. Pero delikado rin kaming mga lalaki dito. Bakit? Karamihan sa mga lalaki dito, nagiging aswang. So, aswang ka na rin? Hindi promise. Di sana, hindi ako nakakapasok dito dahil puno ng bawang sa paligid Pero bakit hindi mo sinabi agad sa akin kahapon pagdating ko? Yun ang instruction sa akin Baka daw kasi matakot kayo agad at umalis. Short staff na talaga dito sa ospital. Kailangan namin ng tulong dahil sa maraming pasyente. Hindi lang mga may sakit, pati mga biktima ng aswang. Yung iba, nasugatan ng mga kuko nila. Yung iba naman, nakagat. Kaya pala malaki ang sweldo at napakaraming benefits. Hindi na pala nakakalabas ng buhay ang mga nurses dito. Alam mo, kapit na lang sa patalim kaming mga matatagal na dito. Para sa pamilya kaya tinitiis kahit mistulang impyerno ang lugar na to kapag gabi. Well, wala na akong choice. Nandito na ako Tingnan na lang natin kung hanggang kailan ang itatagal ng buhay ko dito. Pasensya ka na ulit kung hindi ko sinabi, Eden Sumusunod lang ako sa utos. Wala yun. Naiintindihan ko naman. Nga pala, may good news ako. May makakasama ka na sa apartment. Parating na siya mamaya-maya. Ay, buti naman. O sige, dito na ako. Break time. Matapos kong kumain ng tanghalian, ay nagdesisyon akong lumabas doon sa hardin para magpahangin. Tumingin ako sa paligid. May mga lalaki na dumadaan at nakatingin pa rin sa akin. Pero hindi ko na sila pinansin dahil sigurado na ako na mga aswang sila. Hanggang sa mapansin ko ang matandang unang nagbigay sa akin ng babala. Manang, ano pong ginagawa niyo dito? Naglalakad-lakad hanggang sa nakita kita. O, kumusta ang unang gabi mo dito? Kunwari ka pa, alam kong alam mo na ang nangyari sa akin, Nag-warning ka nga kahapon, di ba? Sayang, napakaganda nitong bayan na to. Marami ng buhay ng mga kababaihan ang ninakaw ng baryong ito. Kaya nga sabi ko, umalis ka na dito. Dahil baka matulad ka sa mga nauna sa'yo. Maraming salamat po, Nang. Pero sa ngayon, hindi na ako makakaalis Tinatawag ako ng tungkulin ko dito. Kailangan ng mga pasyente ng serbisyo ko. Isa pa, naniniwala po ako na mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos. Napakarami niyang mga anghel sa langit para iligtas at ipagtanggol ako. Pinapahanga mo ko, iha.
Ano nga ulit ang pangalan mo? Eden po. Eden Grace Andrada. Andrada baka mo? Taga saan ka? Opo, Andrada. Galing po ang pamilya namin sa Pasig pero bago po ako pumunta dito, sa Quezon City na ako nakatira. Ganun ba? Nurse Eden, Sige po Manang, mauna na ako. Nagmamadali akong lumapit kay Steve. Pero bago pa ako makarating sa kinaroroonan niya, bigla akong natigilan nang makilala ang pamilyar na lalaking nakatalikod. Ang height nito, pangangatawan, kulay ng balat, maging ang haba ng buhok, hanggang sa makumpirma ko ang hinala ko nang tuluyan siyang humarap. Tommy? Anong ginagawa mo dito? Hi babe. siya ang bagong nurse dito at makakasama mo sa apartment. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi, seryoso ako. Di ba sinabi ko naman sa'yo, kahit nasa ang sulok ka ng Pilipinas, pupuntahan kita. 6:00 ng gabi. Medyo maliwanag pa naman at tapos na ang duty ko. Kailangan ko nang umuwi, pero natatakot ako dahil baka may biglang lumabas na aswang sa kung saan. Ang apartment na tinutuluyan ko ay higit 5 minuto ang lakad mula sa ospital. Naroon na kanina pa si Tommy at hindi ko alam kung sinabi na ni Steve sa kanya ang tungkol sa nangyayaring kababalaghan sa baryong yon. Eden, sandali. Uuwi ka? Alam mo naman bawal nang lumabas ng 6:00. Kailangan ko umuwi, Steve. Nandoon si Tommy. Ayan, hudyat na yan. Maya-maya maglalabasan na sila at alam na ni Tommy yung mga nangyayari dito. Malapit lang naman. Tatakbuhin ko. Ha? Tommy? Halika na, bilis! Hindi ko na ituloy ang sinasabi ko nang makitang humahango si Tommy na palapit sa amin. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko sabay hila. Hindi na ako nakapagpaalam pa kay Steve at basta na lang tumakbo kasama ni Tommy. Iyon na ata ang pinakamatagal na 5 minuto ng buhay ko, Madam Venus. Dahil habang kumakagat ang dilim mula sa likod ng masukal na halaman, madilim na kakahuyan at loob na mga bahay, unti-unti naming naririnig ang matinis na boses at agresibong tunog ng mga aswang. Kasunod ng malakas na sigaw, ang mga tinig ng babae sa iba't ibang parte ng baryo na yon, habang ang mga bahay at establishmento ay nagmamadaling magsara ng mga pinto at bintana. Bilisan mo, malapit na tayo sa bahay. Ay! Tommy! Sa likod may humahabol sa atin! Napalingon ako nang mula sa mga bakuran ay tumalon sa bakod palabas ang mga aswang at hinabol kami. Pero bago pa kami naabutan ng mga ito, nakapasok na kami sa bakuran. Saktong pagsarado ni Tommy ng gate ay sabay dating na mga aswang. Galit na galit at nanlilisik ang mga mata nila habang umaagos sa bibig ang kanilang laway na parang gusto na nila kaming lapain. Hinila ko siya palayo at mabilis na pumasok sa loob ng bahay at nilak ang pinto. Anong klaseng lugar to? Munti ka na tayo dun ah! Are you planning to live like this every day? Lumingon ako kay Tommy nang marinig ang pasermo niyang tono habang sinasarado ang mga bintana at binababa ang mga kurtina. Nang lumingon siya sa akin, ay hindi na maipinta ang mukha nito sa galit. Habang ako ay natahimik na lang at nanatili lang na nakaupo doon. Maya-maya ay lakas loob akong nagsalita. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Ano pa ba? Sinundan ka.
Isang buwan mo akong pinagtataguan tapos malalaman lamang ko nandito ka sa lugar ng infested na mga aswang? Hindi ko naman alam na ganito dito eh. Tinanggap ko yung trabaho kasi para makalayo. Kanino? Sa akin? Alam mo naman yun, di ba? Teka, sino bang nagsabi sa'yo nandito ako? Si Nurse Sheila, nanggaling siya dito at hindi siya nagtagal ng 1 linggo. Siya ang nagsabi sa akin ng mga nangyayari rito. Gusto ko na rin umalis, kaya lang, ewan ko ba? Hindi ako nagpe-playing hero pero parang naaawa naman ako sa mga taong may iwan dito eh. Baby, hindi natin sila maililigtas lahat. Narito sila dahil pinili nila yon. Kahit pwede naman silang umalis rito, mas pinili pa rin nilang tumira rito. Teka, maiba ako. Mag-duty ka ba sa ospital o sinundo mo lang talaga ako dito? Susunduin lang dapat kita hanggang sa nakiusap sa akin ng head nurse. Pumayag na ako dahil nandito ka naman. Natigilan kami pareho nang marinig namin ang maraming mga yabag na tumatakbo sa labas, kasabay na mga nakakatakot na angil ng mga aswang. Agad akong tumayo at hinila ko si Tommy sa taas. Nang makarating kami sa kwarto, pinasilip ko siya sa bintana. Doon namin nakita ang mga aswang na puro lalaki. Tumatakbo at umaangil na parang mga zombie. Sana wala sila mabiktima. Babe, Hindi nagsalita si Tommy. Sa halip ay sinagot niya ako sa pamamagitan ng paghawak sa baba ko at pagpaling sa aking muka, sabay halik sa akin sa labi. Hindi ako nagdalawang isip na yumakap sa leeg niya, kasunod ng pagtuon ko sa kanyang halik. Nang mga sandaling yun, ay binuhos ko ang higit 1 buwan na pangungulila sa nobyo ko. Ang akala ko noong una ay makakaya ko na malayo sa kanya. Pero unang kita ko pa lang kanina kay Tommy, ay gusto ko na agad tumakbo palapit at yakapin siya ng mahigpit. I missed you. I missed you too. Huwag ka nang lalayo ng ganun ulit, ha? Ayoko mawala ka sa paningin ko. Wala ka nang poproblemahin ngayon. Wala nang manggugulo sa atin. Ituloy na natin yung pag-aayos ng kasal natin. Okay, sorry din kung iniwasan kita ha. Suot mo na ulit. Nakalimutan ko palang banggitin sa unahan ng sulat ko na engaged na kami ni Tommy at kasalukuyang nag-aayos ng kasal namin bago pa guluhin ng stepmom niya ang relasyon namin. Samantala, napangiti ako nang dukutin niya mula sa bulsa ang engagement ring na basta ko na lang iniwan kasama ng sulat noong umalis ako sa kondo namin. Nang isuot niya ulit sa akin ang singsing, ay niyakap namin ni Tommy ng mahigpit ang isa't isa. Ngayon, nakakulong na ako sa mga bisig niya. Biglang nawala ang lahat ng takot na nararamdaman ko. Pare, si patient Bautista ba nakapag-extract ka na sa kanya ng dugo? Ito pa lang eh. May tinitingnan lang ako sa chart niya. Sabay na pumunta sa ward ang 2 lalaking nurse para puntahan ang kanilang pasyente. Habang ako naman ay nasa nurse station ng mga sandaling yun. Ang kwento sa akin ng boyfriend ko, matapos niyang kunan ng dugo ang pasyente, palabas na sila ng ward nang mapag-usapan ang mga aswang sa baryo na yun. Huminto sila doon sa station kung saan ako naroon. Nga pala, paano dumami ng ganun yung mga aswang dito? Ang sabi sa akin ng mga taga rito, yung karamihan sa kanila naging aswang dahil minana sa mga magulang nila. Pinanganak na silang aswang. Ibig sabihin, yung mga babae rin dito aswang? Technically, oo. Pero hindi lang sila nagtatransform gaya ng mga lalaki dito. Okay, that explains it. Kung bakit may mga naninirahan pa rin dito sa kabila ng infested na mga aswang ang baryo na to. Hindi lang yun. May nakapagsabi din sa akin na kahit yung mga lalaking hindi pinanganak dito, pwedeng maging aswang. Gaya natin. Paano? Kapag nakagat ka, nakipaghalikan, nakipagtalik at nakakain o nakainom ng pagkain nila,
Dahil daw ang laway ng mga aswang kapag nakapasok sa katawan ng normal na tao, parang virus sa mga zombie. Papasok sa katawan at kakalat, tapos magiging aswang ka na rin. Hindi ako makapaniwala na ang pinag-uusapan natin aswang. Ganyan din ako nung una. Ito ang realidad natin ngayon. Kaya kailangan natin malaman ng mga detalye para alam namin kung paano makakasurvive. Pero hindi kami magtatagal dito, pare. Aalis kami ni Eden dito. Ayoko mabuhay kami rito gabi-gabi na palagi na lang natatakot sa kaligtasan namin. Naiintindihan ko. Kahit ako man si Trisha lang ang hinihintay ko tapos isasama ko na siya sa Maynila. Trisha? Oo, yung girlfriend ko. Nurse din? Hindi, dito ko na siya nakilala. Ingat ka. Baka mamaya maging aswang ka na rin. Ako? No way. Malinis yun. Maganda na, sexy pa. Kaya lang naman ako nawiwili dito dahil sa kanya. Pero seryoso, pare ha. Doble ingat ka pa rin. Ikaw na nagsabi, pwede ka mahawa sa pakikipagtalik lang. Kaya nang lagi natin paalala sa mga pasyente natin. Better safe than sorry. Thanks pare. Sige, dito na ako. Sige, punta muna ako sa taas ha. Okay. Lunch break. Dahil malapit lang naman ang bahay at umaga naman, sabay na kaming umuwi ni Tommy para kumain. Nakapasok na kami sa bakuran nang magulat kami matapos may lumapit na isang lalaki na nakatira ilang bahay ang layo mula doon. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali naman. Ako po si Neil. Ayun lang po ang bahay ko. Eden po. Siya naman ang boyfriend ko, si Tommy. May maipaglilingkod po ba ako? Wala naman. Napansin po namin na bago lang kayo dito sa baryo namin. Ito po, tanggapin ninyo. Niluto ng misis ko. Pa-welcome ko na rin sa inyo. Nagkatinginan kami ni Tommy nang makita ang hawak nitong mangkok. Pero bukod sa pagkain, napansin ko rin na malayo siya sa gate namin. Parang takot na dumikit doon. Mukha namang normal sa paningin ko si Neil. Pero may kakaiba sa paraan niya ng pagngiti at pagtingin sa amin na nagdadala ng matinding kilabot sa katawan ko. Ilang sandali pa ay inabot na niya sa amin ang dalang mangkok. Humakbang ako palapit. Pero naramdaman ko na hinawakan ni Tommy ang kabilang kamay ko. Pagkatapos ay kinuha yon. Igado ang laman. Mabango yun at mukhang masarap. Pero bigla kong naalala ang sinabi ni Steve. Ngumiti lang ako sa kanya at bahagyang inangat ang mangkok matapos makuha yon. Salamat dito. Wala pong anuman. Sa susunod na linggo, birthday ng anak kong lalaki. Punta kayo ha. Tingnan ho namin. Alam niyo naman may duty pa kami sa ospital. Ganun ba? Sige. Una na po kami. Nang makapasok kami sa loob ng bahay, ay kinuha sa akin ni Tommy ang mangkok at tinapon yun sa basura kasama ang ulam. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at niyakap ako dahil hanggang ngayon ay nanginginig ang kamay ko sa takot. Kahit hindi ko itanong, alam ko nang aswang ang nakaharap namin. Aswang siya, babe. Alam ko, aswang siya. Alam ko, kaya iwasan na natin makipag-usap kahit sino sa kanila. Who knows, baka marunong mag-hypnotize sa mga yan para maakit yung mga biktima nila. Basta mangako ka rin sa akin na huwag kang kakain o iinom ng kahit ano galing sa ibang tao. Lagi ako magluluto at magdadala ng inumin natin. Okay, pangako. Lumipas ang ilang araw. Mag-iisang linggo na kami doon sa Baryo Saligan. Sa loob ng mga araw na yon, ay 2 nurse na babae ang namatay at isang nurse na lalaki naman ang biglang naging aswang. Dahil doon ay nagpaalam na kami ni Tommy na babalik na lang ng Maynila. Pero dahil sa kakulangan ng health workers, hindi kami pinayagang umalis.
Kaya naisip namin na mag-awol na lang. Pero nagdadalawang isip din kami dahil baka magkaproblema sa ospital na nagpadala sa amin doon at tuluyan kaming mawala ng trabaho sa Maynila. Pero habang nagtatagal kami sa baryong yon, pakiramdam ko ay mas lalong lumiliit ang pagkakataon naming mabuhay ng matagal. Nang gabing yun, sa ospital kung saan pareho kaming naka-duty ni Tommy, habang nasa nurses station, ay nagpapatugtog ako ng worship song para mabawasan ang takot namin. Paano ba yan? Ayaw tayong payagang umalis. Bakit pa kasi hindi na lang isarado yung ospital na to? Hindi lang mga pasyente ang hindi ligtas dito. Mas lalo na tayo mga nurses at doktor. Hindi daw kasi nila matanggihan ng mga pasyenteng dumarating. Sa bagay. Sandali, mag-rounds lang ako ha. Mula sa nurses station at tulak ang isang cart na may laman na mga gamot na binibigay sa mga pasyente. Dumiretso ako sa hallway, papunta sa unang ward. 2:00 na ng madaling araw noon. Ang mga pinto ng buong ospital ay may kadena. Pagkatapos ay nakalak ang mga bintana at nakababa ang mga blinds. Saglit akong huminto sa paglalakad at sumilip. Dahil naroon kami sa 3rd floor, kitang-kita ko ang mga nangyayari sa labas. Nagkalat ang mga aswang sa labas ng ospital, sa kalye, at yung iba ay nasa bubong pa ng mga bahay. Nangalisag ang balahibo ko sa katawan nang may pasukin na bahay ang mga aswang. Dayo ang babaeng nakatira doon sa bahay na yon. Ay, Judas! Manang! Ikaw pala. Ba't naman kayo palaging sumusulpot? Binalahan ko siya tungkol sa mga aswang pero ayaw niya maniwala. Tinawanan pa ako. Ang sabi ba naman, may gusto lang daw sa kanya mga lalaki dito kaya pinagtitinginan siya. Kaya hayun, sukat ba namang hindi nagsarado ng bintana at pinto at dumisplay ng husto? Kawawa naman. Teka, Nang, anong ginagawa niyo dito? May dinalaw po ba kayong pasyente dito? Oo. Kanina patapos ang visiting hours ha. Yan tuloy, hindi ka nakauwi agad. Ayos lang ako, iha. O nga pala, mag-iingat ka sa isang pasyente doon sa isolation room. Mukhang masama ang tama ng isang yon. Yun po yung pasyente na dumating dito na namimilipit sa sakit ng tiyan tapos parang nagsisseizure siya. Nakitaan ng abnormalities ang blood result niya pero hindi matukoy ng doktor kung ano. Kaya na-isolate hanggat hindi pa alam ang sakit niya. Nasa stock room sa pinakadulo. May naiwan doon na gamit galing sa isang dating albularyo na nanirahan dito. Sa kasamaang palad, naging aswang na rin siya. May mga panlaban doon sa aswang. Tandaan mo, iha ha. Kailangang sa puso mo sila matatamaan para tiyak na mamamatay sila. Opo, pero bakit niyo sinasabi sa akin yan? Bigla akong napalingon nang tawagin ako ng isa pang kasama ko na nurse. Magpapaalam sana ako kay Manang nang pagtingin ko ay wala na agad siya sa tabi ko. Nagtataka na napakamot na lang ako sa batok, sabay lingon sa paligid. Kaya nagpatuloy na lang ako sa paglalakad at tinulak ang cart. Hanggang sa sumapit ako sa ward. Inisa-isa ko ang kama ng mga pasyente na kailangang uminom ng gamot. Ang ilan sa pasyente naman ay pinalitan ko ng IV fluids. Ang isa ay tinurukan ko ng anti-allergy dahil sa dugong sinasalin sa kanya at karamihan ay binigyan ko ng gamot na kailangan nilang inumin. Matapos ng rounds ko sa mga ward, bigla akong huminto nang mapadaan sa isolation room. Napakunot noo ako nang makitang nakatayo ang pasyente. Nakatalikod siya mula sa pinto at nakaharap sa pader. Huling bisita namin sa kanya kanina ay sobrang taas ng lagnat niya.
Pagkatapos ay namumutla at hinang-hina siya. Dahil doon ay pumasok ako sa loob para paalalahanan siya. Sir? Mahiga ho kayo. Kanina lang ang taas po ng lagnat niyo baka mahilo kayo. Hindi pwedeng nakatayo ka dyan. Sir? 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 Okay lang po ba kayo? Nilapitan ko ang lalaking pasyente at tinapik sa balikat. Nang lumingon siya sa akin, biglang nanlaki ang mga mata ko nang makita ang pagbabago ng kanyang muka. Yun ang unang beses kong naranasan na kilabutan ako mula ulo hanggang paa. Mapula at nanlilisik ang mga mata. Sa balat niya ay naglalabasan ang mga ugat, habang matalas at mahaba ang kanyang mga ngipin at ang kuko niya sa mga kamay ay ganon din. Bago pa ako makatakbo ay agad niya akong sinalakay at sinakal ng mahigpit. Tommy! Bitiwan mo ko! Sa tuwing nagtatangka itong sakmalin ako ay pilit akong nanlalaban at tinutulak ang mukha niya palayo sa akin hanggang sa dumulas ang mukha niya sa kamay ko at muntik akong makagat doon. Nang bumagsak siya sa kama at mabilis akong nakaiwas, sabay sipa ng malakas sa kanya at takbo palabas. Tommy! Guard! Tulong! Nangangalahati pa lang ako doon sa hallway nang maabutan ako ng aswang. Hinablot ako nito sa buhok at binalya sa pader. Nang akma akong kakagatin nito sa balikat, ay bigla ko siyang siniko at tinamaan ito sa lalamunan. Sabay tulak sa kanya ng malakas. Muli akong tumakbo pero naabutan na naman niya ako at ngayon ay sa paa niya ako nahawakan. Dahil doon ay nadapa ako at nagawa nitong sakyan sa ibabaw. Tommy! Malakas akong dumaing nang makalmot ng matalas nitong kuko ang braso ko. Agad ko namang nakuha ang syringe na nasa bulsa ko na ginamit ko kanina sa pasyente at tinusok sa mata niya ang karayom. Kasunod nito ay ang malakas na daing at sigaw ng aswang. Lalo siyang nagalit sa akin. Nang muling magtangka ang aswang na kagatin ako, ay bigla na lang may malakas na sumipa sa kanya mula sa ulunan ko. Halos humagis ang aswang at nawala sa ibabaw ko. Pagkatapos ay may umalalay sa akin na tumayo. Para akong nakahinga ng maluwag nang makita ko si Tommy. May sugat ka. Nakalmot niya ako! Ay, Tommy! Tumakbo ka na, bilis! Susundin ko sana ang sinabi niya nang maalala ko ang sinabi ni Manang. Nagmadali akong tumakbo sa stockroom. Binuksan ko ang ilaw doon at mabilis na naghanap sa mga kahon na naroroon hanggang sa makita ko ang isang lumang bag sa sulok. Nang kunin ko yun, ay nakita ko ang mga iba't ibang gamit. May buntot pagi, bala ng baril at kung ano-anong halaman. May krus at iba pang panlaban sa aswang. Kinuha ko ang bolo at buntot pagi, maging ang asin na may bawang sa isang garapon. Naalala ko na napanood ko sa isang pelikula na takot daw doon ang mga aswang. Pagkatapos ay nagmamadali akong tumakbo palabas at naabutan ko si Tommy na nakikipambuno pa rin sa nilalang na kampon ng dilim. Nagwawala ang aswang habang pilit siyang gustong kagatin. Naroon ang gwardya pero hindi nito mabaril ang aswang dahil baka tamaan si Tommy. Habang ang ibang nurse naman ay nasa loob ng mga ward at nagbabantay sa pinto. Samantala,
Agad kong hinagupit ng buntot pagi ang aswang at dumakot ako ng asin, saka yun binato sa aswang. Tommy! Saksakin mo siya sa dibdib! Direkta sa puso! Galit na lumingon sa akin ang aswang at inangilan ako ng malakas. Dahil doon ay binitawan nito si Tommy. Kaya agad kong naipadulas sa sahig ang bolo papunta sa kanya. Tumakbo papunta sa akin ang aswang. Agad kaming tumabi ni Tommy nang sumigaw ang guard, sabay kasanang dala nitong shotgun at paputukin yun. Tinamaan ng bala ang aswang pero hindi yun tumama sa puso, kaya mabilis na kumilos si Tommy at sinaksak ito direkta sa puso. Pagkatapos ay binuksan ko ang bintana at mula sa 3rd floor ay sinipa niya ng malakas ang aswang hanggang sa nahulog ito. Babe, may sugat ka. Ayos lang ako. Daplis lang to. Ikaw, okay ka lang? Oh, halika. Ipagamot natin kay Doc yan. Pasado 2:00 ng hapon nang magising ako. Bago kami umalis kanina, ay hinintay muna naming lumiwanag. Matapos kumain ng umagahan at maligo, ay saka kami natulog ni Tommy. Mabuti na lang at 2 araw ang day off namin matapos ang 12 hours na night duty. Nang bumangon ako, ay agad kong dinampot ang damit ko na nakakalat sa sahig, saka sinuot yun. Marahan akong ngumiti nang lumingon kay Tommy, na hanggang sa mga sandaling yun ay hinding na natutulog. Inayos ko ang kumot at tinakpan ang hubad niyang katawan, saka ako bumaba sa kusina. Dahil maaga pa naman, ay nagbukas muna ako ng bintana. Nang sa ganon, ay pumasok naman ang malamig na hangin. Hindi ko masabi na sariwa ang hangin doon dahil sa masangsang at malansang amoy sa paligid mula sa mga katawan ng biktima ng aswang. Isa sa mga binili ko ay isang katerbang bawang na bungkus-bungkus. Gumawa ako ng garland at tinali ko yun sa gate hanggang sa natigilan ako nang makitang nakatingin sa akin si Neil. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon naman. Hindi po yata kayo pumunta sa karawan ng anak ko. Pasensya na. Duty kasi kami buong gabi. May natira pa kaming handa. Baka gusto mo. Hindi na. Salamat na lang. Marami din kasi kaming pagkain sa loob. Bakit ka pa naglalagay niyan? Hindi mo na kailangan yan. Hindi ka naman papasukin ng aswang dito. Talaga? Pero di bale, okay na to. Mabuti na yung sigurado. Mahirap na din kasi makampante eh. Hindi ko alam kung sino sa mga nakakausap ko araw-araw ang aswang. Gaya mo, isa ka rin sa aswang, hindi ba? Naalala ko, ikaw ang aswang na sumabit sa bubong nitong apartment. Sa tingin mo talaga makakalabas ka ng buhay dito? Pinatay niyo ang isa sa amin kagabi. Hindi na ako natatakot sa'yo. At kumpara mo ang isang kasama ninyo sa dami ng mga kababaihan na walang awa ninyong pinatay. At papatay ulit kami kahit ilan pa sa inyo kapag nagtangka kayong galawin ako o si Tommy. Hindi na kayo makakalabas dito. Mas malakas ang pananalig ko sa Diyos at mas malakas ang kapangyarihan niya. Darating din ang araw ng katapusan ninyo. Nawala kay Neil ang atensyon ko nang may mahagip ang mata ko na nakatingin sa akin. Nang lumingon ako, nakita ko ang pamilyar na mukha ng isang matandang lalaki. Nagtatago siya sa likod ng isang bahay. Nang makita niya na nakatingin ako, parang nagulat siya at nagmamadaling umalis, gayon din si Neil. Bumuntong hininga ako at pinagpatuloy na lang ang ginagawa ko. Nang matapos kong isabit ang isang garland ng bawang sa gate, agad akong nagligpit at nilinis ang mga pinagkalatan ko. Ngayon lang may lumaban ng gano'n sa mga aswang. Ay, kabayo! Manang talaga. Libangan niyo ba talaga manggulat?
Dahil ang sarap mong dulatin. Aba, sino ba hindi magiging magugulatin sa ganitong lugar? Kailan ba kayo aalis? Habang nagtatagal kayo lalong nanganganib ang buhay ninyo. Lalo na ngayon, may pinatay kayong isa sa kanila. Pagkatapos ng mga nangyari kagabi, Manang, hindi ko alam kung kaya ko silang iwan dito. Yung mga pasyente at maging mga kasama namin mga health workers doon. Sila na hindi marunong lumaban. Napakabuti ng puso mo, Iha. Hindi ka makasarili. Nakukonsensya lang ho ako. Manang, bakit walang ginagawa ang lokal na pamahalaan dito? Bakit nila hinahayaan na ganito ang mangyari? Sinubukan na nila noon. Isang gabi, sumugod ang mga sundalo at pinasabog nila ang mga kuta ng mga aswang sa gubat. Marami ang namatay. Ilang taon ding natahimik ang baryong ito. Pero ang mga natirang mga aswang, patuloy na sumasalakay. Sa pamamagitan ng pagtagat nila sa mga kapwa lalaki na kalaunan nagiging aswang din. At ang mga ipinapanganak na mga kababaihan na asawa ng mga aswang. Dahil doon, para sila mga kabote na biglang sumusulpot at dumarami. Habang lumilipas ang panahon, parami sila ng parami, kaya tuluyan ang kinalimutan ng baryong ito. Yung mga babaeng asawa ng aswang na sinasabi nyo, hindi ba sila binibiktima ng mga aswang? Kahit sila walang ligtas, lalo na kapag kumalam ang sikmura ng mga aswang. Kaya ang mga asawa nilang naging aswang, umaalis sa kanilang mga bahay at naninirahan sa kagubatan. Umuuwi sa kanilang mga asawa kapag gusto nilang magpunla at magpadami ng lahi. Hindi na rin magawang umalis sa mga babaeng ito dahil na rin sa kabilang na sila sa mga aswang. Nakakalungkot. Nawala na sila ng pagkakataon para makaalis dito at mabuhay ng payapa. Paano bang nagkaganito ang bayan na to? Mahigit 60 taon nang nakalilipas. Dito sa bayan na ito, nakatira ang isang magandang dalaga. Lagi siya mag-isa. Walang pamilya o kaibigan. Pero sa kabila nun, sa sobrang ganda niya, lahat ng kalalakihan naaakit sa kanya. Ngunit naging dahilan din yon ng inggit at galit sa kanya ng mga kababaihan. Hanggang sa may nakipagkaibigan sa kanyang mga kababaihan. Labis ang kasiyahan niya dahil yon ang unang pagkakataon na may naging kaibigan siya. Hanggang sa inimbitahan siya ng mga ito sa isang kasiyahan. Hindi niya alam ang nag-aabang sa kanyang panganib. Dinala siya ng mga kababaihang ito sa isang bahay. Nagulat siya nang pagdating doon, may naghihintay sa kanyang 7 lalaki. Halinhinan siyang pinagsamantalahan ng mga ito. Habang ang mga babaeng tinuring niyang mga kaibigan, nanonood lang sa impyernong dinadanas niya at tinatawanan siya. Oh my God! Hindi lang ang 7 lalaki ang lumapastangan sa kanya. Nagyaya pa sila ng iba pa at hindi sila tumigil hanggat hindi sumusuko mismo ang kanilang mga katawan. Hindi nila alam ang babaeng nilapastangan nila isang makapangyarihang manghuhula na may malawak na karunungan sa itim na kapangyarihan. At ayon sa kwento, bago siya namatay, matapos siyang babuyin ng mga lalaking yon, isinumpa niya ang baryo na ito na ang lahat ng kalalakihan ay magiging hayok sa laman at dugo. Makakaramdam sila ng walang hanggang gutom at uhaw sa tuwing kumakagat ang dilim. At walang tubig o kahit anong pagkain na makapapawi nito, maliban na lamang sa laman at dugo mula sa mga kababaihan. Nang gabing yon, eksaktong kabilugan ng buwan at eclipse, matapos siyang ipatawang sumpa, bigla daw humangin ng malakas. At sa pagtakip ng araw sa buwan, bigla na lang nagbago ang anyo ng mga lalaking gumahasa sa kanya at naging aswang. At ang una nilang nabiktima, ang mismong mga babaeng nagdala sa kanya sa labis na kapahamakan. At ang sumpa niya ay nagpasalin-salin sa mga sumunod pang henerasyon hanggang sa kasalukuyan. Kaya puro mga babae ang nagiging biktima nila. Nakakaawa naman siya. Hindi ko siya masisisi kung nagawa man niya yon. Pero nakakaawa ang mga wala namang kinalaman gaya ng mga anak nila.
Ganun talaga. Ang isang pagkakamali ay may mabigat na kaparusahan. O eto, kunin mo. Isuot mo yan. Nilahad ko ang palad ko at nilagay doon ni Manang ang isang gintong kwintas na may pendant na plain na krus. Parang may humaplo sa damdamin ko nang umiti siya sa akin matapos kong isuot yun. At doon ko lang natitigan ng husto si Manang. Pamilyar ang mukha niya, pero hindi ko maalala kung sino ang kamukha niya. Isuot mo yan palagi, anak. Lalo na at habang narito ka. Yan ang magliligtas sa'yo sa tiyak na kapahamakan. Itago mo yan at isipin mo na lang remembrance ko sa'yo. Salamat po. Pero ikaw, Manang, paano ka nakakaligtas sa mga banta ng aswang mula noon? Babe, nasan ka? Nandito lang sa labas. Sinong kausap mo dyan? Pumasok ka na rito. Si Manang! Huh? Nasaan na yun? Sino? Yung matandang babae na kausap ko. Si Manang? Pagsilip ko, wala naman tao dyan sa labas eh. Halika na, baka kung sino pa dumagit sa'yo dyan eh. Nagtataka na sumili pa ako sa labas ng gate, pero wala na talaga si Manang. Pagpasok ko sa loob ng bahay, ay agad sinarado ni Tommy ang pinto, habang ako ay dumiretso sa kusina at naghanda ng merienda. Napangiti ako nang mula sa likod ay yumakap siya sa akin at malambing akong inamoy ng inamoy. Mula siguro nang dumating si Tommy doon sa baryo Saligan, ayun pa lang ang masasabi ko na quality time namin. Gaya ko ay agad din siyang sumabak sa trabaho sa ospital at naging abala sa pakikiramdam sa mga aswang sa gabi. Babe, let's go back to Manila. Pero hindi tayo pinayagan, di ba? Kailan na tayo papayagang umalis rito? Kapag patay na tayo pareho. Kapag patay ka na at aswang na rin ako. Pero paano yung mga maiiwan dito? Naaawa lang ako sa kanila. Hindi tayo mga superheroes, ha? Hindi natin kayang patayin lahat ng mga aswang na yan. Yung isa nga hirap na hirap tayo. Para pa yung isang baryo. Let's be real, okay? Ay, sa bagay, tama ka. Kahit anong gawin natin, kahit mapatay natin silang lahat, may bagong sibol na mga aswang pa rin ang papalit sa kanila. Dahil sinumpa ang lugar na to at magpapatuloy ang mga patayan dito hanggat hindi napuputol ang sumpa. Hindi ko alam kung mangyayari pa yun. At di ba, si Steve na nga may sabi, choice nila na manatili rito. Wala ka na magagawa ron. Babe, makinig ka sa akin. Ikakasal na tayo. Marami akong pangarap para sa'yo. Sa ating dalawa at sa mga magiging anak natin. Paano kung 2 to 3 weeks from now, mabuntis ka? Lalong manganganib ang buhay mo rito dahil malakas ang pangamoy ng mga aswang sa buntis. Paano ka naman nakasiguro na mabubuntis ako, Aber? Mahigit 10 taon na tayo magkasama, babe. Kabisado ko na sa cycle mo. Fine, sige. Payag na akong umalis dito. Pero kailangan pa rin nating magsabi kay head nurse. This time, hindi na tayo magpapaalam. Ipapaalam natin sa kanila na kapag desisyon na tayo. Sa ngayon, pwede ba mag-relax muna tayo habang maaga pa? Patahimik sa labas? Okay. Matapos ang 2 magkasunod na araw na morning duty, ay muli kaming nagpanggabi kinabukasan. Ilang araw na lang kami magtatagal doon. Naipaalam na namin sa head nurse ang desisyon naming 2 na aalis na kahit anong mangyari. Sinubukan kaming pigilan pero nanindigan si Tommy para sa aming 2. Pumayag ang nurse sa kondisyon na bago umalis ay maghihintay muna kami sa pagdating ng papalit sa amin. Isang bagay na hindi ako pabor. Hindi ko maintindihan kung bakit patuloy silang nagpapadala ng mga nurses dito kahit na alam nilang delikado. Naiinis akong isipin na sinasamantala ng mga nakatataas na hindi makakatanggi ang ibang health workers kapag sinabing mataas ang sweldo.
Babe, yung mga damit natin nakaready na ba? Oo, inuunti-unti ko na lang nang lagay sa mga luggage natin. Di na ako makapaghintay na makalis rito at bumalik sa normal ang mga gabi natin. Nga pala, di ba duty ngayon si Steve? Nasaan na yun? Eh baka absent pa rin. Wala rin kahapon yun eh. May sakit raw. Sana okay lang siya. Mula doon sa ward, ay pumunta muna ako sa emergency room para isoli ang hiniram naming mga gamit. Dahil maliit na ospital lang yun, kaya may mga gamit na kailangan naming hiramin sa ibang department. Pabalik na ako sa ward nang makita ko doon sa ER si Steve. Namumutla ito at namumula ng husto ang mga mata. Kaya agad ko siyang nilapitan. Oh, Steve! Anong nangyari sa'yo? Hindi ko nga alam, Eden eh. Sumama ng husto ang pakiramdam ko mula pa kahapon. Suka ako ng suka. Tapos lahat ng kainin at inumin ko ayaw tanggapin ng tiyan ko. Kaya nagpunta na ako dito sa ospital at nagpa-dextrose. Hala ka. Sige ka, baka maging aswang ka na. Kapag ganun nga ang nangyari, nasa locker ko yung gamit ko. Nandun ang wallet ko tsaka yung ATM ko. Nandun yung naipon kong pera para sa mama ko. Pakibigay na lang. Tsaka yung sulat ko para sa kanya nasa bag ko. Ibigay mo na rin. Hoy, joke lang yun. Kapag naging aswang ako, pangako, tatakbo agad ako palabas. Tumigil ka nga. Bigla naman akong kinabahan sa'yo eh. Sige na, bumalik ka na sa duty mo. Sige, iwan na kita dyan. Magpagaling ka ha. Pabalik na ako sa ward nang may marinig kaming malakas na sigaw ng isang babae at iyak ng isang bata. Lahat kaming mga nurse at doktor ay napalingon sa labas. Nang sumilip kami sa bintana, nakita namin na tumatakbo sa gitna ng kalsada ang isang nanay na karga ang kanyang anak na babae habang humihingi ng tulong. Tumingin ako sa paligid. Walang kahit isa ang kumikilos sa kanila para lumabas at iligtas ang mag-ina. Hindi ko matiis, Madam Venus. Hindi ko kayang baliwalain ang iyak ng mag-ina. Kaya kahit alam ko na delikado, humarap ako sa gwardya at kinuha mula sa kanya ang baril niya. Ibigay mo na sa akin yung baril mo, kuya. Eden, nababaliw ko na ba? Ano? Pababayaan na lang natin sila doon? Kaya dumadami ang casualties dahil sa halip na tumulong tayo. Nagpapadaig tayo sa takot at nagkukulong dito. Kaya lumalakas sa mga demonyong yan dahil tayo mismo takot. Mamamatay ka sa gagawin mo. At least mamamatay akong ginagawa ang sinumpaan kong tungkulin. Hindi ka pwedeng sumugod doon. Panginoon, tulungan mo po sila. Iligtas niyo pong mag-ina na yon. Kayo na pong bahala sa akin. Eden, sandali lang. Eden! Sorry, babe. Pero kailangan kong gawin to. No turning back, Madam Venus. Nang hindi ibigay ng gwardya ang baril, nagmadali akong tumakbo pabalik sa ward at kinuha ang isang garapon ng asin, buntot pagi at bolo. Paglabas ko ay mabilis akong tumakbo at sinalubong ang mag-ina. Iyak ng iyak ang babae habang nagkukumbulsyon ang bata sa sobrang taas ng lagnat. Nanlaki ang mga mata ko nang isa-isang naglabasan ang mga aswang mula sa likod ng mga makakapal na halaman. Muli kong naramdaman ang kilabot mula ulo hanggang paa. Para akong nasa impyerno na mga sandaling yon at hinahabol kami ng maraming demonyo. Pero alam ko at nararamdaman ko na kasama ko ang Diyos at kanyang pulutong na mga anghel na lumalaban. Nang malapit na sila, ay binato ko sila ng asin kaya umatras ang mga ito. Hindi ako huminto sa pagbabato sa kanila at dahil sa mga nakakalat na asin na nahulog sa simento, hindi magawang makalapit sa amin ng aswang. Tatakbo na dapat kami nang mula sa taas ng puno ay tumalon ang dalawang aswang at humarang sa daan namin.
Kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ka na makakalabas ng buhay dito. Neil? Isang malaking pagkakamali na pupunta ka dito sa baryo ito. Hindi lahat ng babae mahina. Ibahin niyo ako! Tignan natin ang tapang mo. Nang sumugod ang dalawang aswang, agad akong tumungo at sinalubong ito ng saksak sa tiyan. Sabay bato ng asin kay Neil, kaya malakas siyang umangil. Nang susugod ang isa pang aswang, biglang dumating ang iba pa, kaya napaatras ako at tinago sa likod ang mag-ina. Tommy! Tulungan niyo kami dito! Nandito ako sa likod mo. Ha? Tommy! Dapa, bilis! Nabuhayan ako ng loob nang makita si Tommy. Dala ang shotgun at kasama nito ang isa pang gwardya na tumutulong sa pagbabaril sa mga aswang. Napatungo ako at niyakap ang mag-ina habang malakas na umaalingaw-ngaw ang putok ng baril kasabay ng malakas na angil ng mga aswang. Lord, save us, please! Save us! Tayo na dyan! Bilisan nyo! Ate, akin na yung bata! Bilis! Takbo! Nagmamadali kaming tumayo ng babae at agad kong kinuha ang bata mula sa kanya sabay takbo. Habang palapit kami sa gate ng ospital, mula sa gilid ay may sumugod na naman sa amin na aswang. Dahil doon ay muli na naman kaming napasigaw. Nagkataon na naubusan na ng bala ng baril si Tommy, kaya agad siyang tumakbo palapit sa akin. Sabay palo ng malakas gamit ang baril sa mga aswang. Hindi kami natatakot sa demonyo ka. Wala na kayong mapupuntahan. Huwag na huwag mong gagalawin ang mga kaibigan ko. Steve! Ano nangyari sa'yo? Boy din, bumalik na kayo sa loob. Tommy, ilayo mo na sila dito. Halika na, bilis! Steve! Dahil kay Steve at sa pagharang niya sa mga aswang, nagawa naming tumakbo ni Tommy at nang mag-ina pabalik sa loob ng ospital. Nagmamadaling kinuha ng ibang doktor at nurses ang bata at agad inasikaso ang mga ito habang ako ay umiiyak na naiwan sa may pinto at pinapanood si Steve na tuluyang nagbabago ng anyo at nagiging aswang. Mula ngayong gabi ay magiging isa ka sa amin. Magiging uhaw at gutom ka sa laman ng tao. Sa ayaw mo o sa gusto, isa ka na rin aswang. Si Trisha, aswang din siya. Oo, at ako, ang tatay niya. Ginawa niyo akong aswang, mga demonyo kayo. Baka nakakalimutan mo. Wala kayong pinagkaiba sa amin. Mas mabuti nang umamatay ako kaysa maging tulad ninyo. Dahil hindi ako pinalaki ng nanay ko para maging demonyo. Bigla kong binuksan muli ang pinto ng ER at sumugod palabas nang makita kong may hawak na scalpel si Steve at tinapat ang talim nito sa sariling leeg. Pero bago pa ako makalapit sa gate ng ospital, ay nahabol na ako ni Tommy at pinigilan. Wala akong nagawa ng mga sandaling yun kung hindi ang panoorin na lang siya. Ngunit bago niya kunin ang sariling buhay, ay isang bilin ang kanyang iniwan sa akin na lalong dumurog sa puso ko. Eden, yung pangako mo, yung biniling ko sa'yo para kay Mama. At pakisabi, mahal na mahal ko siya. Pare! Pare, wag! Steve! 3 araw na ang lumipas mula nang mawala si Steve. Nang lumiwanag ay saka pa lang namin nakuha ang bangkay niya.
Hindi na siya bumalik sa dating anyo bilang tao. Nang dalhin siya sa morgue, kaming mga naging kaibigan niya ay nagluksa sa pagpanaw ng isang mabuting kasama sa trabaho at kapatid. Dahil doon ay mas lalo akong nagngit-ngit sa galit. Gusto kong sumugod sa kuta ng mga aswang at pasabugin sila. Kinuhanan namin ng picture si Steve para yon ang ipakita sa kanyang pamilya sakaling hindi sila maniwala. Dahil sa misyon na iniwan niya sa akin, mas lalo akong nagkaroon ng determinasyon na patuloy na labanan ang mga aswang at makaligtas. Babe, halika. Umuwi na muna tayo. Lunch break na. Okay. Kumusta na pala yung mag-ina? Dengue yung naging diagnosis ni Doc. Sabi niya mabuti raw at naagapan. Baka raw kasi kung ano na yung nangyari sa bata kung nauli siya ng dating sa ospital. I mean, bukod sa baka nakain na sila ng aswang, baka ikamatay ng bata yung sakit niya. Kinausap ko yung nanay. Nakumbinsi ko siyang umalis na dito sa bayan nito. Mula daw nang maging aswang ang asawa niya. Hindi na raw ito bumalik sa kanila. At umaasa siya na kahit paano, magpapakita sa kanila to. Kaya hindi sila umaalis dito. Sigurado ka ba na nakumbinsi mo? Oo. Lalo na at nakita niya mismo ang takot at trauma ng anak niya sa aswang. Isa-isa ko nang kinakausap ang mga pasyente dito na ialis na doon ang mga kamag-anak nila. Ang umalis na dito sa lugar na to para wala na silang ipadalang health workers. Tama na yung mga gaya ni Steve na nagbuwis ng buhay. Babe, alam ko nahihirapan ka sa mga nangyayari. Pero huwag mong gawing burden to, ha? Release it. Naniniwala ako na nakikita ng Diyos yung mga nangyayari at darating ang tamang panahon na siya mismong tatapos sa kasamaan ng mga aswang sa baryo na ito. Pero sa ngayon, pwede ba kumain na muna tayo? Ay, okay. Mula sa ospital ay naglakad kaming dalawa ni Tommy pabalik sa bahay para kumain. Hanggang sa namataan ko si Neil na may kausap malapit sa apartment. Hindi ko napigilan ang sarili ko, Madam Venus. Pakiramdam ko ay umakyat sa utak ko ang matinding galit at hindi na nakapag-isip pa. Bigla ko siyang sinugod at sinapak ng 2 beses, sabay sipa sa kanya. Agad umangil na parang zombie si Neil nang tumingin siya sa akin at akmang susugod pero hindi ito makalapit. Marahil ay dahil pareho kami ni Tommy na may suot na kwintas na may krus na pendant. Mga hayop kayo! Kayo ang pumatay sa kaibigan ko! Kinitil niya ang sarili niyang buhay. Hindi namin kasalanan kung mahina ang loob niya. Dahil ginawa niyo siyang aswang! Ikaw at yung anak mo! Lahat kayo mga demonyo kayo! Babe, tama na, please. At susunod na yung nobyo mo. At ikaw, sisiguraduhin ko na makukuha ka namin. Bago niyo pang magawa yan, ako mismo maghahatid sa inyo sa impyerno dahil doon kayo bagay! Kalma na, sige na. Sige ka, magsiselos na ako niyan. Masyado ka nang affected sa pagkamatay ni Steve, baka mamaya. Babe! Ano ka ba? Joke lang, pinapatawa lang kita eh. Alam mo naman na hindi ako siloso, di ba? Liga nga rito, kiss na lang kita, pampakalma ha? Kainis ka! Yumapos ako sa leeg niya at tumugon sa matamis na halik ni Tommy. Pagkatapos ay matagal-tagal din naming niyakap ang isa't isa. Matapos yun, ay pinaupo na lang niya ako at siya na daw ang bahalang maghanda ng mesa. Kaya naman sinandal ko ang ulo ko sa backrest ng sofa at pinikit ang mga mata. Hanggang ilang sandali pa ang nakalipas ay biglang umuga ang paligid. Lumilindol. Dahil doon ay nagmamadali kaming lumabas ng bahay. Ganon din ang ibang mga kapitbahay namin. Ang lakas nun ah. Wala na. Tumigil na. Bilisan na natin kumain, baka kailangan tayo sa ospital. Sige, susunod ako. Titingnan ko lang yung mga gamit sa itaas. Okay. Nagmamadali akong umakyat
At gaya ng inaasahan, ang ibang mga gamit namin ay nahulog mula sa ibabaw ng cabinet. Matapos kong ayusin yon at ibalik sa kinalalagyan, bababa na sana ako nang may mapansin ako sa gilid ng cabinet. Isang pirasong papel. Nang damputin ko yon, ay isa pala yung lumang larawan ng mga nurse. Ang background ay ang ospital kung saan kami nagtatrabaho. Hanggang sa napakunot noo ako nang makilala ang isa sa mga nurses doon. Manang, Babe, halika na. Kakain na tayo. nandyan na! Bilisan na natin para makabalik tayo agad. Ano ba'y tinitignan mo dyan? Siya yung kausap ko last week dito sa gate. Hindi ko pa siya nakikita eh. May nakasulat na pangalan sa likod. Ha? Oo nga no. Gina? Gina Andrada? Gina Andrada. Kapangalan ng nanay mo? Teka lang. Oo nga. Nasunog yung dating bahay namin. At nandun lahat ng pictures niya. Kaya wala akong memory kung anong itsura niya at wala rin maipakitang picture sa akin sila Lola. Pareho nga sila ng pangalan ni nanay. Baka siya yan. Di ba sabi mo nurse din siya? Kaya ka nga nag-nurse eh. Tsaka di ba yung nanay mo, may 20 years nang nawawala? Tapos hindi mo na maalala yung mukha niya dahil 4 years old ka pa lang nung umalis siya. Tapos hindi na bumalik. Pero kung siya nga ito, bakit siya nandito? Mabuti pa magtanong tayo kay head nurse. Baka sakaling kilala niya tong nasa picture at tama ang hinala natin. Tumawag ako sa mga tita ko. Nilarawan ko sa kanila ang mukha ni Manang na siyang naroon din sa larawan na nakuha ko sa apartment. Kinumpirma nila sa akin na siya ang nanay ko. Labis akong naiyak sa tuwa nang malaman ko na buhay pa siya. Kanina pa ako naghihintay na magpakita siya sa akin. Dati naman ay bigla siyang sumusulpot. Pero ngayon, kung kailan ko siya higit na kailangang makausap, ay hindi siya dumarating. 4:00 na ng hapon ng mga sandaling yon, patapos na ang duty namin. Bukas ay babalik na kami ng Maynila. Gusto ko na siyang isama sa pag-uwi namin. Samantala, habang nasa nurses station ako at nag-a-update ng mga charts ng pasyente, dumating si Tommy na tila bagsak ang balikat at parang shock ang mukha. Babe? Bakit ganyan ang mukha mo? May nangyari ba? Sa tingin ko, kailangan mo sumama sa akin. Saan tayo pupunta? Basta, sumama ka na lang. Sandali. Tapusin ko lang muna to. Matapos ang ginagawa ko, ay sumama na ako kay Tommy. Mula doon sa ward, ay bumaba kami sa ground floor. Pagkatapos ay nagpunta kami sa likod ng ospital. Natigilan ako at napalingon kay Tommy nang makita ko na may maliit na chapel doon. Dahil hindi naman ako nagagawi sa likod, kaya hindi ko alam na may ganito dito. Si head nurse ang nagturo sa akin ito. Nandito ang nanay mo. Talaga? Si nanay? Nay! Nay! Eden, sandali lang. Nay! Nandito na ako! Agad akong tumakbo palapit sa chapel at tinulak ang pinto. Nang pumasok ako sa loob, natigilan ako matapos makita yon. Hindi yun chapel, kung hindi isang kolumbaryum. Nagsunod-sunod ang patak ng luha ko nang unti-unting nabubuo sa isip ko ang isang masakit na katotohanan. Pero nang mga panahon na yon ay in denial ako. Ayokong iproseso ng isip ko ang totoo. Buhay ang nanay ko. Nakita ko siya. Nakausap. Tumingin ako kay Tommy at mula doon sa pinto ay nilapitan namin isa-isa ang mga urn jars. Ang sabi mo, nandito si nanay. Nasaan na siya? Nandito siya. Ito siya, babe. Si Nurse Gina Andrada. Isa
Isa sa naging nurse dito at isa sa naging biktima at pinatay ng mga aswang. Hindi! Hindi totoo yan, babe! Buhay siya! Buhay ang nanay ko! Nakita ko siya at nakausap ko pa! Itong kwintas na to! Siya mismo nagbigay sa akin ito! Babe, sa tingin ko, kaluluwa na siya. Isa ng multo. Yung siguro ang dahilan kaya hindi ko siya nakikita. Naalala mo nung naroon ka sa gate at sabi mo may kausap ka? Naabutan kita nung nagsasalita mag-isa. Hindi, Tommy! Buhay si nanay! Halos mawalan ako ng lakas sa mga binti ko at muntikang matumba kung hindi sa maagap na pag-alalay sa akin ni Tommy. Nang dalhin niya ako sa pinakadulo, doon sa likod ng maliit na parisukat na pintong salamin, naroon ang isang urn jar kung saan nakasulat ang pangalan ni Nanay, Gina Andrada. Kasama ang isang picture niya na nakasuot ng nurse's uniform at ang lahat ng naroon ay mga abo ng nurses at doktor na pinatay ng aswang. Nay! Dahil sa natuklasan ko, nakiusap ako kay Tommy na iwan muna akong mag-isa sa kolumbarium. Doon ay mag-isa akong nagluksa sa pagkamatay ng aking ina na kahit kailan ay hindi ko nakagisnan. Umiyak ako habang iniisip ko ang gabing pinatay nila si nanay, gaya ng mga nasaksihan ko na sinapit na mga kasamahan ko sa kamay ng aswang. Marahil ay takot na takot din si nanay ng gabing yon, habang para siyang hayop na kinakatay ng mga demonyong yon. Nasa gitna ako ng pagluluksa ko nang lumingon ako sa may pinto. Natulala ako, Madam Venus. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o namamalikmata dahil naroon nakatayo sa labas ng bakuran ng ospital ang tatay ko. Namalayan ko na lang ang sarili ko ng mga sandaling yon na humahakbang palabas. Tay? Babe, saan ka pupunta? Si tatay, babe! Nakita ko siya! Sandali, susundan ko lang! Eden, sandali lang! Eden! Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ko ng mga sandaling yon. Basta ang alam ko lang ay makausap si tatay. Noon ko lang din naalala. 8 years old ako. Natatandaan ko pa na nagpaalam siya sa akin na magtatrabaho sa malayo. Pero hindi niya sinabi kung saan. At ang gabing yun din ang huling beses ko siyang nakita. Makalipas ang 2 taon, nang magtanong ako kay Lola at sa mga tito at tita ko kung nasaan na si tatay, sinabi nila sa akin na patay na daw siya. Pero wala akong naaalala na may nilibing kami na katawan niya. Ngayon na natagpuan ko dito ang mga abo ni nanay at ngayon naman si tatay, ibig sabihin ay dito siya pumunta para kay nanay. Sandali lang, tay! Eden, sandali lang! Ano ba? Delikado dito sa gubat! Nakita ko si tatay! Nandito din siya! Sigurado ka? Oo! Tumakbo ako kasama si Tommy at sinundan ang daan na tinahak ni tatay. Nakita ko siya na patuloy na tumatakbo habang panay ang lingon sa akin hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin ko. Ilang sandali pa ay huminto kami nang mapansin na napapalayo na kami at hindi na namin makita ang ospital. Halika na. Baka may matsyempohan pa tayong mga aswang dito. Hindi natin kabisado ang lugar na to. Hanggang bukas pa naman tayo eh. Tsaka na magpapakita pa rin siya sa'yo. O sige. Eden, anak. Bigla akong lumingon nang mula sa likod ng isang malaking puno
ay lumabas ang taong dahilan kaya kami naroon sa gitna ng kagubatan. Kasabay ng unti-unting paglubog ng araw, ay unti-unti ring nagwakas ang pangungulila ko sa kanya. Muling umagos ang mga luha ko. Ngayon kaharap ko na siya ulit. Makalipas ang 20 taon, mas lumilinaw na sa isip ko ang mukha niya. Ngunit hindi gaya noon. Malaki na ang tinanda ni tatay. Malaki ang pangangatawan nito, pero ang mukha ay may mga kulubot na at ang mga mata niya ay nangingitim ang paligid na parang matagal na siyang walang maayos na tulog. Bukod doon, ay ang mga ngipin niya ay may mga bahid ng itim. Akma akong tatakbo palapit sa kanya nang pigilan niya ako. Tay! Huwag kang lalapit, anak. Hindi ka na dapat pumunta rito. Bakit ang sabi nila Lola sa akin, patay ka na? Totoong patay na ako, anak. Matagal nang patay ang dating ako. Hindi na ako ang tatay mo na gaya ng dati. Hindi na ako tao. Huwag mong sabihin. Oo, isa na ako sa kanila. Isa na ako sa aswang. Nung unang araw na umalis ako, hindi totoong trabaho ang pinunta ko rito. Pumunta ako rito para hanapin ang nanay mo na noong panahon na yun ay 4 na taon nang hindi umuwi. Nauna siyang pumunta rito para sa karagdagang nurse sa ospital na yan. Pero papasok pa lang kami sa baryo na ito nang maging aswang singil. Kinagat niya ako at ng mga sumunod na araw, binihag nila kami hanggang sa tuluyang kaming maging aswang. 20 taon na ako rito pero hindi ko pa nakikita ang nanay mo. At sa klase ng mga pangyayari sa bayan na to, alam ko na patay na siya. Nakita ko na siya, Tay. Nakita ko na si Nanay. Nasaan? Nasa columbarium ang mga abo niya. Doon sa ospital. Napahinto kami sa pag-uusap nang marinig namin ang mga angil ng aswang na nagmumula sa makakapal na halaman. Agad humawak sa kamay ko si Tommy at hinila ako palayo. Maging si tatay ay agad na kumilos at hinarang ang sarili sa amin. Malapit nang kumagat ang dilim. Umalis na kayo bago pa sila dumating. Bilis, ako nang bahala rito. Tay! Hihintayin ko kayo doon sa labas ng ospital. Halika na, bilis. Magkahawak kami ng kamay ni Tommy na tumakbo. Habang unti-unting dumidilim, ay mas maraming angil ang aming naririnig na dalawa. Hanggang sa ilang sandali pa, nang lumingon ako, nanlaki ang mga mata ko nang makita na nasa likod na namin ang mga aswang. Ibigay mo sa amin ang anak mo, Homer. Huwag na huwag mo siyang gagalawin. Dahil ako mismo makakalaban mo. Tommy! Ayun na sila! Bilisan natin. Kaya yan. Makakaligtas tayo. Takbo na, anak. Umalis tayo sa bayan na to. Iligtas niyo ang sarili niyo. Sa katatakbo namin, saka lang namin napagtanto na naliligaw na kami at hindi makalabas ng gubat. Pero hindi kami huminto. Patuloy lang kami ni Tommy sa pagtakbo dahil kapag tumigil kami, ay tiyak na doon na kami aabutan ng kamatayan. Hanggang sa mula sa loob ng halamanan, lumabas doon ang matandang palaging kausap ko na tinatawag kong Manang. Walang iba kung hindi ang nanay ko. Nay! Anak! Dito! Sumunod kayo sa akin! Sino? Nakita mo ulit ang nanay mo? Oo! Dito daw tayo dumaan! Eden! Huwag naman ako. Lumayo ka sa kanya. Malapit na tayo, anak! Bilis! Ilag! Lumayo ka sa akin! Nang makalabas kami sa kakahuyan, ay siyang labas din ng mga aswang mula sa kanilang pinagtataguan. May sumalubong sa amin pero nanlaban kami ni Tommy. Sinalubong din namin sila ng suntok at sipa.
Nang malapit na kami sa gate ng ospital, ay binuksan niyo ng gwardya para sa amin. Eksaktong pagsarado ng gate ay saka nakalapit ang mga aswang doon. Napahiga kaming dalawa sa simento dahil sa sobrang pagod. Hingal na tumingin kami sa isa't isa at sa pagitan ng mga luha ay natawa ako. Pagkatapos ay hinila niya ako palapit at niyakap. Ikaw, lagot ka sa akin kapag nakabalik na tayo sa Maynila. Pinapagod mo ako palagi nakakahabol sa'yo eh. Kapag nakauwi na tayo, papagurin rin kita. Hindi ka lalabas ng kwarto natin. Sira ka talaga. Mula sa permiso na binigay sa akin ng nangangalaga sa kolumbarium, kinuha ko mula sa pinaglalagyan ang urn jar ni nanay. Kasama si Tommy, ay lumapit kami sa bakod na naghihiwalay sa amin ng tatay ko. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa aswang. Sa paningin ko, hindi siya mabagsik at kasing demonyo gaya ni Neil dahil siya ang nag-iisang tatay ko. Ang mabait kong ama na nag-alaga sa akin noon hanggang sa biglang lumabas mula sa likod namin si nanay. Umagos ang luha ko habang pinagmamasdan ko sila. Sa unang pagkakataon, nabuo ang pamilya namin. Babe, narito ang kaluluwa ni nanay. Sa wakas na kumpleto kami. Sayang, hindi ko kayo pwedeng picturean. Kapag nakabalik tayo ng Maynila, pwede ba magpagawa tayo ng family picture namin? Kahit yung Photoshop lang sa computer. Sige, gagawin natin yan. Tay, eto na po si nanay. Narito po ang kaluluwa niya sa tabi ko. Nakikita at naririnig ka niya. Gina, mahal ko. Ang tagal kitang inanap. Sa wakas, nagkasama na tayo. Matagal na tayong magkasama, mahal. Hindi kita nakikita, Gina, pero naririnig kita. Mula nang dumating ka dito, sumusunod lang ako sa'yo. Kasama mo ko. Hindi ako umalis sa tabi mo habang nagbibigay ako ng babala sa mga babaeng nurse na dumarating dito. Sa tuwing umaalis ako dito sa ospital, sa'yo ako umuuwi. Patawarin nawa ako ng Diyos sa lahat ng kasalanan ko. Sa mga buhay na nawala dahil sa pagkauhaw ko sa dugo at laman ng tao. Wala kang kasalanan, mahal. Biktima ka lang rin gaya ko. Pero hindi ka na dapat sumunod pa dito. Hindi mo na dapat ako hinanap. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Dahil mahal na mahal kita, Gina. Sa 4 na taon na wala ka sa piling namin ni Eden, labis akong nangungulila sa'yo. Kaya nang malaman ko kung saan ang eksaktong address na pinuntahan mo, sumunod ako sa'yo. Malapit na mahal. Malapit na tayo magkasama sa kabilang buhay. Hintayin mo ko. Tay, mahal na mahal po kayo ni nanay. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Kahit kailan hindi ka nawala sa isip ko. Hindi mo alam kung gaano ako kasiya nung makita kita. Pero paano niyo ako nakilala? 20 taon ninyo akong hindi nakita. Magkamukha kayo ng nanay mo. Kaya alam ko agad na ikaw ang nag-iisang prinsesa ko. Tay, miss na kita. Bigla kaming huminto nang mapalingon kami sa paligid nang muling umuga ang lupa at lumindol. Napayakap ako ng mahigpit sa urn jar ni nanay. Matapos yon ay nagkagulo ang lahat. Ang mga aswang ay naging aligaga at sabay-sabay silang umalulong na parang mga aso. Kasama na si tatay. Yung mga pasyente. Bumalik na tayo sa loob. Bilis! Kahit hindi na kami naka-duty ng oras na yon, ay nagmamadali kaming tumakbo pabalik sa loob ng ospital. Saglit kong nilapag ang urn jar ni nanay sa tabi ng bag ko. Pagkatapos ay nagmamadali kaming lumapit sa mga pasyente. Ngunit hindi huminto ang paglindol.
Sa paglipas ng bawat segundo ay palakas ng palakas ang pag-uga ng lupa. Dahil sa kalumaan ng gusali, nag-alala kami nang magsimulang mabitak ang mga pader. Sukbit namin ang mga bag at ako naman ay dala ang urn jar ni nanay. Tumakbo kaming mga nurses at doktor sa mga pasyente at nilabas silang lahat. Mabuti na lang at hindi na rin ganon karami ang mga nakakonfine at ang iba ay nakalipat na sa ibang ospital at umalis na sa bayan na yon. Yung mga pasyente sa 3rd floor! Bilis! Doon kayo lahat sa labas. Huwag kayong lalabas ng hospital ground! Kasabay ng patuloy na paglindol, gumuho ang ibang parte ng bundok at natabunan ng ibang mga bahay. Ang iba naman ay nagsilabasan kaya ang ibang aswang ay hinabol sila. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ko ay katapusan na ng mundo. Nagkakagulo ang lahat. Naghalo ang tunog ng mga bumabagsak na mga bagay dahil sa lindol. Sinabayan din ng iyak at sigaw ng mga kababaihang kasunod ang mga angil ng aswang. Nang mailabas namin ang mga pasyente sa bakuran ng ospital, nakita namin ang mga aswang nakakumpol sa harap ng ospital. Gigil na makapasok. Galit na galit at hayok sa laman ng mga tao. Hinanap ng mga mata ko si tatay pero hindi ko siya makita. Nataranta kami nang makita namin na umaakyat na ng puno ang ibang aswang. Dahil may mga pangontra nga ang buong bakod na paligid ng ospital, hindi nila magawang tumalon doon papasok. Pero sadyang matalino ang mga ito at mula sa puno sa labas ay nagagawa nilang tumakbo sa kabilang puno hanggang sa muling magpakita sa akin si nanay. Anak, kumuha kayo ng alkohol. Ilagay ninyo sa mga garapon. Tapalan ng tela sa bibig pagkatapos ay sindihan ninyo at ibato sa kanila. Pero, Nay, delikado yun! Wala na tayong ibang paraan kundi ang pasabugin sila dahil ngayon nakakita na sila ng paraan. Ano man oras, makakapasok na sila dito. Opo, Nay! Tommy, samahan mo ko. May sinabi si Nanay. Sige. Nilapag ko sa isang sulok ang urn jar ni nanay, kasama ang ibang gamit namin. Pagkatapos ay tumakbo kami pabalik sa ospital. Sa pangunguna ko, kinuha namin ang maraming bote-bote ng alkohol, mga blankets, at may mga naglabas ng posporo at lighter. Pagkatapos ay tumakbo na kami palabas. Tinuro sa akin ni nanay ang gagawin at tinuro ko sa mga kasama ko ang sinabi niya. Nurse, doktor at maging ang ibang bantay na mga pasyente ay tumulong sa amin sa paggawa ng mga makeshift na pampasabog. Hanggang sa biglang nagsigawan ang mga tao nang mula sa taas ng puno ay may tumalon na isang aswang. Nakapasok na yung isa! Dito ka lang. Kami nang bahalang lumaban sa kanila. Babe, mag-iingat ka! Oo, babalikan kita. Pare, tulungan niyo ako. Hindi pwedeng palagi na lang kayo magpapadaig sa takot. Dahil kung hindi, tsak na mauubos tayong lahat dito. Sa tulong ng iba pang nurses at bantay na lalaki, sinalubong nila ang mga aswang na isa-isa nang nakakapasok sa loob ng ospital at nilalabanan. Gamit ang mga bagay na pwede nilang gamitin na armas. Kinuha ni Tommy ang bolo habang ang iba ay gumamit ng ID stand o yung sabitan ng dextrose na nakakabit sa gilid ng hospital bed. Ang iba ay gumamit ng bato at ang mga gwardya naman ay ginamit ang kanilang mga baril at pinaputukan ang mga aswang na nakakababa. Sisindihan ko na sana ang ginawa naming mga makeshift na pampasabog nang makaramdam ako ng takot at nanginig ako. Hanggang sa naupo sa harap ko si nanay at pinatong ang malamig niyang palad sa kamay ko. Huwag kang matakot, anak. Kasama mong Panginoon sa laban na ito. Magtiwala ka sa Kanya. Opo!
Mahigpit kong hinawakan ang posporo at saglit akong pumikit kasabay ng pag-usal ko ng panalangin. Sa paghinto ng lindol, doon ako tumayo at sinindihan ko ang posporo at tinapat yon sa isang bote ng alkohol na tinapalan namin ng tela mula sa pinunit naming hospital blankets habang dahan-dahan kong sinisindihan yon at umuusal ako ng mataimtim na dasal. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. I will fear no evil, for you are with me. Eden! Ngayon na! Ibato mo na! Lahat kayo, dapa! Nang ibato ko ang unang bote, ay agad yung sumabog ng masalo ng isang aswang. Halos yumanig muli ang paligid. Dahil sa pagsabog, ay nagpulasa ng ibang nurses at doktor at nilayo ang mga pasyente. Lumapit sa akin si Tommy at nagtulong kami sa pagpapasabog ng mga aswang. 1, 2, 3 pagsabog. Kasabay ng pagtumba at pagkamatay ng ilang aswang na nakapasok doon sa loob. Kitang-kita ko kung paano sumabog ang bawat katawan ng mga kampon ng kadiliman na yon. Umagos ang luha ko nang nakita ko silang isa-isang namamatay at nagkakandagutay-gutay ang katawan nila. Gaya nung kung paano nila katayin ang katawan ng mga inosenteng biktima nila. Tumingin ako sa huling bote na hawak ko at sinindihan ko yon. Para sa mga magulang ko at para sa pamilya namin na sinira nyo. Lumilindol na naman. Napayakap ako kay Tommy nang muling umuga ang lupa. Sa pagkakataon na yon, ay mas malakas ito kesa sa nauna. Nawalan kami ng balanse at napayakap sa pader habang nasa likod ko si Tommy at pinoprotektahan ako. Hanggang sa biglang dumating si tatay. Wala siyang sugat mula sa ginawa kong pagsabog at hindi rin mabangis ang kanyang muka. Sa halip na matakot, walang pagdadalawang isip na niyakap ko siya nang buhatin ako ni Tommy. Tay! Palagi mong ingatan ang sarili mo, anak. Lagi mong tatandaan na mahal ka ng tatay. Mahal na mahal ko kayo ng nanay mo. Ito na ang sagot sa dasal ko. Ang katapusan ng paghihirap ko. Huwag mo na akong iwan ulit, Tay! Anak, hindi na ako tao. Aswang na ako. Hindi ka ligtas kapag kasama mo ko. Tsaka pagod na ako. Matagal ko nang iniintay ang kamatayan ko. Tommy ang pangalan mo, hindi ba? Opo. Ingatan mo ang anak ko para sa akin, ha? Makakaasa po kayo. Masaya ako na bago ako mawala, nakita kita muli, anak. Tay! Nagulat na lang ako nang biglang bumuka ang lupa dahil sa lakas ng lindol. Ang mga natirang aswang na hindi namatay sa pagsabog ay kinain ng lupa. Kasama ang mga aswang na babae na nagpaparami sa lahi nila. Muling nabalot ng malakas na angil at sigaw ng mga aswang ang paligid. Habang si tatay ay napahawak sa bakod na puno ng bawang at nakita ko na unti-unting nalalapnos ang balat niya. Nang muntik na siyang mahulog sa loob ng malalim na bumukang lupa, bigla kong nahabol ang kamay niya at hinawakan ko siya. Kung hindi ako nahawakan ni Tommy, tiyak na kasama akong nahulog ni tatay. Eden! Tay! Kumapit ka sa akin! Anak, bitiwan mo na ako. Hindi! Ayoko! Anak, pagod na ako. Pagod na ang tatay na maging aswang. Ayoko na. Hayaan mo na akong magpahinga. Hindi! Hindi! Mahal na mahal kita, anak.
Bago bumitaw si tatay mula sa pagkakahawak ko, ay hinalikan pa niya ang kamay ko hanggang sa tuluyan na siyang nahulog sa loob ng malaki at malalim na crack ng lupa. Mabilis akong nailayo ni Tommy. Nang mula sa ilalim ng lupa ay biglang sumiklab ang apoy at narinig namin ang malakas na sigaw ng mga aswang. Pakiramdam ko ay parang nasa harap namin ang impyerno. Napuno ng daing at iyak ang paligid hanggang sa lumipas ang ilang sandali. Tuluyan ng kumalma ang paligid at tumahimik. Anak? Nay? Tapos na ang lahat. Ligtas na kayo. Aalis ka na rin? Nagawa ko ng dapat kong gawin dito. Masaya akong muli kitang nakita. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. At balang araw, magkakasama-sama tayong ulit. Mahal na mahal ko rin po kayo. Umaga, doon sa kondo na tinitirhan namin sa Maynila. Mula sa night duty ay nauna akong umuwi kay Tommy dahil niyaya siya ng mga high school best friends niya na lumabas sandali. Kaya naman pagdating ko sa bahay ay agad akong naghanda ng umagahan. Ilang sandali pa ay narinig ko na lang na bumukas ang pinto. Baby? Babe, I'm home. Hi, baby. Oh, bakit nandito ka na kagad? Akala ko may lakad kayo nila Joshua. Sabi ko naman sa kanila na isang oras lang ako free dahil pagod na rin ako. Isa pa, kapag may libreng araw ko, kagaya ngayon, nasabay pa ang day off natin, mas gusto ko na ikaw yung kasama ko. Baka magtampo sila. Sus, mga may asawa na rin yun. Sigurado ako naiintindihan nila. Pakis nga. Kumain ka na ba? Nagkape lang ako. Mas gusto ko kasabay ka kumain eh. Oh, sige. Magpalit ka na ng damit. Malapit nang matapos tong niluluto ko. Babe, nga pala, huwag mong kakalimutan ha. Mamayang hapon dadalaw tayo kila Nanay Gina at Tatay Homer. Nag-alarm na ako para sigurado. Pagkatapos nun, diretso day tayo, ha? Talaga? I-date mo ko? Siyempre, masarap ang pupuntahan natin na restaurant. Tsak magugustuhan mo yung pagkain. Kasi nakita ko yung reviews online, puro positive eh. Babe? Salamat ha. Dahil nung panahon na sinubukan kitang iwan, hindi mo pa rin ako binitiwan. Sinamahan mo ako sa lahat ng laban ko sa buhay, lalo na sa mga nangyari nung nakalipas na taon. Wala yun. Mahal na mahal kasi kita. Hindi ko makita ang sarili ko na kasama ang ibang babae. Ikaw lang, Eden. Mahal na mahal din kita. Madam Venus, sa tuwing binabalikan ko ang pangyayaring yon sa buhay namin, ay para yung masamang panaginip. Matapos ang gabing yon, ay parang tuluyang nabura sa mapa ang baryo Saligan. Maraming natabunan na bahay at namatay dahil sa gumuhong lupa, dahil sa lakas ng lindol. Ang ospital naman ay tuluyan ng pinasara matapos ang gabing yon dahil lahat ng mga nakaligtas ay tuluyan ng umalis at nilisan ang baryong yon. Ang mas nakakapagtaka, ang mga nakaligtas na bahay at residente ng gabi ng dilubyo na yon ay ang mga pamilyang walang lahing aswang. Sa isang iglap ay tuluyan silang naubos at natahimik ang lahat. Nang minsan akong may nakausap na isang magaling na albularyo at naikwento namin ni Tommy ang nangyaring yon, ayon sa kanya, langit na mismo ang kumilos at tinapos ang kasamaan ng mga aswang doon. Ang Diyos na daw marahil ang mismong pumutol sa sumpa na nagsimula dahil sa hinagpis at puot ng isang biktima ng pang-aabuso. Isang pangyayari
na nag-ugat sa matinding selos at inggit. Dahil sa isang pagkakamali, maraming inosenteng buhay ang nadamay at nagbayad sa nakalipas na ilang dekada. Samantala, naiuwi ko na ang urn jar ni nanay at nilagay ko siya sa isang kolumbarium malapit sa amin ni Tommy. Dahil hindi ko na nakita pa ang bangkay ni tatay, bumili na lang ako ng isa pang urn jar at pinalagay ko ang pangalan niya doon. Pagkatapos ay sinama ko siya kay nanay at nilagyan ko ng pina-photoshop kong picture na magkasama sila. Dahil sa mga nangyari, Madam Venus, mas tumindi ang pananampalataya ko sa Panginoon. Isang kaibigan ang nagdala sa amin ni Tommy sa isang church at doon binigay at sinuko namin kay Jesus ang aming buhay. Makalipas ang higit 1 taon matapos ang babang luksa ni tatay, ay kinasal na rin kami sa isang Christian wedding. Hindi ko alam kung may natira pang aswang sa lugar na yon. Alam ko rin naman na kahit kailan, ang kasamaan ay nariyan lang sa tabi. Nasa atin na kung magpapadaig tayo sa kanila o mas pakikinggan natin ang bulong ng Panginoon. Nang mga sandaling lumalaban kami sa mga aswang, isa lang ang napatunayan ko. Kasama ko ang Diyos. Hindi niya ako iniwan at siya ang nagsilbing lakas namin ni Tommy. Hanggang dito na lang at sana'y naging inspirasyon sa inyo ang kwentong pinagdaanan ko na nagpatatag at naglapit sa amin sa Panginoon. Maraming salamat po at more power sa Aswang Diaries. Bago ko tapusin ang liham ko, nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ito mula sa Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Nagmamahal, Eden.